Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Syra at ako ang inyong magiging guro sa araw na ito. At sa pagtatapos ng ating aralin, kayo ay inaasahang natutukoy kung sino ang pangunahing tauhan sa binasang pabula, nasasagot ang mga katanungan mula sa pabula at nalalaman kung anong aral ang makukuha mula sa pabula. Bago tayo magsimula sa ating aralin, kayo ay hahatiin ko sa dalawang grupo upang gumawa o bumuo ng isang yel tungkol sa ugali ng isang estudyante. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang mabuo ang yel. Maliwanag ba mga bata? Okay, pumunta na kayo sa inyong mga kagrupo. Okay mga bata, dahil tapos na ang 10 minuto, maaari nyo nang iparinig sa akin ang yel na ginawa ninyo. Simulan natin sa Group 1. Mahusay mga bata! Ngayon ay pakinggan naman natin ang yel ng Group 2. Magaling! Napakahusay ng inyong performance mga bata. Sana'y may apply nyo sa inyong sarili ang yel na ginawa ninyo. Ngayon naman ay dumako tayo sa susunod na aktibidad. Meron akong flashcard at nakasulat ang mga pangalan ng hayop at sabay-sabay natin itong babasahin. Maliwanag ba mga bata? Matapos niyong basahin ang nakasulat sa flashcard, ngayon naman ay magbibigay kayo ng maaaring katangian ng mayroon ng bawat hayop na nakasulat sa flashcard na inyong binasa. Taas lamang ang kamay ng gustong sumagot. Okay, Ara? Anong katangian ng meron ng aso? Magaling! Ang aso ay maliksi. Leonard, ano namang katangian ng meron ng pusa? Magaling! Ang pusa ay malambing. Okay, Francis, ano namang katangian ng meron ng kalabaw? Magaling! Ang kalabaw ay masipag. Hana, ano namang katangian ng meron sa tipaklong? Magaling! Ang tipaklong ay mataas tumalon. Mahusay mga bata! Ngayon ay alam na natin kung ano-ano nga ba ang mga katangian ng meron mga hayop na ating nabasa. Ngayon ay may babasahin ako sa inyo isang pabula. Pero, bago ako mag-umpisa, nais ko munang malaman kung kayo ba ay mayroong katanungan tungkol sa aking babasahing pabula. Okay, JB, ano ang iyong katanungan? Okay, ano ang pamagat ng kwento? Sino pa? Sino pang nais magtanong? Princess, ano ang iyong katanungan? Okay, sino ang pangunahing gumanap sa kwento? Meron pa bang magtatanong? Kung ganon, magsisimula na ako sa aking pagbabasa. Ang pamagat ng kwento ay ang langgam at ang tipaklo. Mga bata, ano nga ulit ang pamagat ng kwento? Magaling! Isang araw ng tag-init, habang ang lahat ng mga insekto at hayop sa bukid tulad ng paru-paro, ibon, suso at bubuyog sa bukid ay masayang nagliliparan, nagtatalunan at naglalaro. Isang batang langgam ang abalang-abala sa paghahakot ng kanyang pagkain. Mga bata, ano daw ang ginagawa ni langgam? Magaling! Napansin at nilapitan siya ni tipaklong. Kasunod ang tanong na waring ba'y mga salita ng pang-iinggit. Sabi ni tipaklong, Hoy, kaibigan langgam, bakit hindi ka naglalaro gaya ng karamihan? Masayang-masaya ang lahat sa paglalaro. Mga bata, sino po ang nakapansin kay langgam? Magaling! Napangiti lamang si langgam at sinabing, Iba na kasi ang panahon ngayon. Biglaan na lamang bumubuhos ang malakas na ulan, kaya nais ko nang samantalahin ang pagkakataon na maganda ang panahon upang makapag-ipon ng pagkain at maayos ang aking tirahan. Ganun ba? Tugon naman ni Tipaklong. Siya, ikaw ang bahala. Ikaw na rin ang nagsabing minsan iinit, minsan uulan, kaya minsan lang din tayo makapagsasaya. Sige, maraming salamat sa iyong imbitasyon, kaibigang Tipaklong. Ako muna ay magpapatuloy sa pag-iipon at pag-aayos, sabi ni langgam. Kinahapunan, unti-unting pumatak ang malalaking patak ng ulan.
Habang ang langit ay patuloy sa pagdidilim, sunod-sunod naman ang malakas na dagundong ng kulog at matatalim na kidlat. Agad na lumaki ang tubig at parang maaamong tupang nagsipagyukuan ng mga halaman, dahon at sanga ng mga puno sa lakas ng ulan. Walang masilungan ang mga ibon at iba pang mga insekto, kabilang na si Tipaklong. Naisip nitong kumatok sa pintuan ng bahay ng kaibigang si Langgam. Sa kabutihang loob, walang pag-atubiling pinapasok ni Langgam si Tipaklong sa kanyang tahanan. Binigyan niya ito ng pagkain at pinagpunas ng kanyang basang-basang katawan. Habang kumakain, napag-usapan ng magkaibigan ang naging kahandaan ni Langgam at ang pagkakamali o pagkukulang ni Tipaklong. Ngayon na natapos na nating basahin ang kwento tungkol sa ang Langgam at ang Tipaklong, ay sagutan naman natin ang binigay niyong mga tanong kanina. Unang katanungan, ano ang pamagat ng pabula? Sino gustong sumagot? Okay, Justin. Ano ang pamagat ng pabula? Tama! Ang pamagat ng pabula ay ang Langgam at ang Tipaklong. Pangalawang katanungan, sino ang pangunahing gumanap sa kwento? Sinong nais sumagot sa inyo? Okay, Rhea, sino ang pangunahing gumanap sa kwento? Tama, ang pangunahing gumanap sa kwento ay si Tipaklong at si Langgam. Ngayon naman, ako ay merong katanungan sa inyo. Una, bakit abalang-abala si Langgam sa pag-iipon ng pagkain? Sinong nais sumagot? Okay, Shane. Bakit abalang-abala si Langgam sa pag-iipon ng pagkain? Magaling! Ikalawang katanungan, ano ang napag-usapan ni Langgam at Tipaklong habang sila ay kumakain? Okay, Kian, ano ang iyong kasagutan? Magaling! Sa inyong palagay, dapat pa nating tularan si Langgam? Tama, dapat nating tularan si Langgam dahil sa kanyang kasipagan. Ayan, ngayong nabasa na natin ang kwento at nasagot ang ating mga katanungan, sana ay meron kayong aral na nakuha mula sa kwento. Mga bata, kagaya ni Langgam, piliin din nating maging mabuti sa ating kapwa at huwag maging matamot sa mga bagay na meron tayo. At sana maging aral sa atin ang naging kamalian ni Tipaklong sa kwento. Palaging tandaan na ang katamaran ay hindi tayo matutulungan. Ngayon naman ay dumako tayo sa group activity. Hahatiin ko kayo sa 3 grupo at ang bawat isang grupo ay bibigyan ko ng isang larawan. Ang larawan para sa group 1 ay larawan ng Langgam, sa group 2 ay larawan ng Tipaklong, at sa group 3 ay larawan ng tao. Ang gagawin ay magbibigay kayo ng description ng ugali ni Langgam at Tipaklong base sa kwento. At sa larawan ng tao, ay paghahambingin nyo ang ugali ni Langgam at Tipaklong na inuugali din ng mga tao. Bibigyan ko lamang kayo ng 15 minuto para matapos ang inyong activity. Maliwanag ba mga bata? Mga bata, tapos na ang 15 minuto, umpisa na natin ang pagpipresenta. Pumili lang ng isa sa inyong miyembro at siya ang magdi-discuss sa unahan. Mahusay ang inyong presentasyon mga bata. Palakpakan natin ang group 1. Pakinggan natin ang group 2. Magaling! Palakpakan natin ang group 2. Ngayon naman ay pakinggan natin ang group 3. Mahusay group 3. Palakpakan natin ang group 3. Mahuhusay ang inyong ginawang presentasyon mga bata. Ako ay natutuwa sapagkat base sa inyong presentasyon ay nalaman ko na talagang nakinig kayo ng mabuti sa ating kwento kanina. Mga bata, ngayon ay nalaman niyo na ang kwentong ang Langgam at ang Tipaklong. Sino ang makapaglalahad ng buod ng kwento? Mahusay! Ngayon alam na natin ang kwento, dumako na tayo sa susunod na aktibidad. Unawaing mabuti ang pinagbalibaligtad na letra sa pisara at isulat sa tapat nito ang tamang sagot. Tapos na ba ang lahat sa pagsasagot? Okay, tatawag ako ng 5 bata na magsasagot sa pisara.
Magaling mga bata! Sabay-sabay niyong bigkasin ang inyong mga sagot. Ngayon naman ay dumango na tayo sa pagtataya. Isulat ang letrang T kung tama ang pahayag sa pangungusap at letrang M naman kung mali. Unang pangungusap, si Langgam ay masipag. Pangalawa, si Tipaklong ay mahilig maglaro. Ikatlo, nagutom si Langgam noong nagkaroon ng malakas na ulan. Ikaapat, hindi magkaibigan si Tipaklong at si Langgam. Ikalima, hindi pinatuloy ni Langgam si Tipaklong sa kanyang tirahan. Ngayon ay tsekan na natin ang inyong mga sagot. Tatawag ako ng 5 bata at isusulat niyo sa pisara ang inyong sagot. Mahusay mga bata at sa pagtatapos ng ating aralin na ito ang inyong takdang aralin. Ang inyong takdang aralin ay magdikit ng picture ng inyong kakilala o kapamilya sa isang bond paper at sa ibaba ng picture ay gumawa ng isang sanaysay na inihahalin tulad mo ang kanyang ugali kay Tipaklong at kay Langgam. Ngayon ay tapos na tayo sa ating aralin. Maraming salamat mga bata. Ako ay natutuwa na kayo ay aking naturuan.